we have our final Star Magic artist na makakakwentuhan. One of the biggest stars ngayon ng Kapamilya Network. Let's call in the one and only Joshua Garcia. Joshua! Hello! Good to see you again. That's your microphone. Please greet everybody. Hi everyone. Magandang tanghali, hapon sa inyo lahat. And kamusta? We're good. We're good. Yeah, okay. Intimate lang to. Tayo-tayo lang to. Okay. Marami lang cellphone. Pero tayong dalawa lang to, Joshua. Sige. Okay. How does it feel being there on stage with our bosses, renewing your ties with Kapamilya? Actually, yung una, akala ko hindi siya ganun kalaking event. Ang laki ng event na to, nagulat ako. Kasi sanay tayo na parang nasa 9501 And lang. first time ko rin na pumirma ng ganito. Pero lagi naman ako nakapirma sa kanila. First time ko. So, nung nandito na ako, kinabahan din ako. Kinabahan ako, pero excited na rin ako. Kasi another contract, of course, and with ABS-CBN. And sobrang nakakataba ng puso yung message na mga messages na pin-repair nila for me. Ayun, di ko alam. Ano pa rin? Nandun pa rin yung emotion sa akin. Kaya, ang hirap magsalita. Fresh from the success of Unhappy For You, di ba? Yes. And then you're working on a TV series right now? Yes, with Anne. It's With Anne okay Curtis? to not be okay. Yeah. Philippine adaptation? Yes. Di ba? Ilan Grabe, lang? no? Sobra-sobra, no? No, grabe, sunod-sunod. Parang, grabe rin pasasalamat ko. Parang ang gandang regalo nun sa ika-10th year ko. Diba? Parang, 10 years ka na now. Yes, 10 years na ako sa industriya. So, di ba? Yung unhappy, yung Parang success mas matagal ng unhappy. 10 years. Parang feeling ko matagal pa. Okay, maraming excited magtanong. Josiah from news.com ang unang magtatanong. Hi, Josiah. Hi, Joshua. First question ko lang is, what can fans expect dito sa Philippine adaptation ng It's Okay to Not Be Okay? Similar story, of course, pero dinagdagan namin siya ng Filipino touch. Kumbaga, hirap mag-share. Yun na lang. Dinagdagan namin siya ng Filipino touch. So, ang daming kakaibang elements na nadagdag. Na pumayag naman yung mga taga-Korean. Ayan. Totoo ba? You're shooting in Bacolod? Nung una, first cycle namin Iloilo. Okay. The second cycle, nagdumagete kami. Then yung third, yung last, Bacolod. Tapos, yun, doon na lang siya maglalaro. Dumaguete and Bacolod. Doon na lang kami Dumalo palagi. kasi kami ng maskara. Tapos people were talking about you. Yes, kasi nagsushoot kami sa mga plaza. Yes. Ganda rin. Parang bago siya sa camera, bago siya sa yung visual, bago siya sa amin, of course, kasi palaging sanay kami nagsushoot sa Manila around Manila or sa mga probinsya dito sa Maynila, di ba? Yun yung parang, I think, maganda kasi naipapakita natin din dun sa adaptation ng Filipino na may mga ganito pa ring lugar sa atin. Tama. Ang ganda. Tama. May tourism na kasama no? May ganun Sa shoot, may tourism kami kasama. Ayun na. Okay, thank you, Josiah. Maraming salamat. Let's call in Lloyd of Kapamilya Online World. Kapamilya On Demand. Okay, Kapamilya On Demand. Okay. Lloyd, hi Lloyd. Hi po. Si Lloyd, nakikilala ka. Told you Kasi nahihiya silang magtanong. Hindi, tanong lang kayo. Talaga? Walang issue. Wag lang daw issue. Ito naman. Go ahead, Lloyd. What are some lessons po na nadala nyo po from your rookie days as an actor po na nadala nyo up to this moment? Lessons, marami yan. Pero ang isa sa mga pinagpapasalamat ko na marami ako nakatrabahong mga veterano na actors. Kasi sila yung parang nagtuturo sa akin kung paano dapat makihalubilo sa mga tao. Hindi lang basta sa mga artista Kasi importante rin yung may relationship ka dun sa production, even sa crews. Tapos, on how to handle yung mga fans. Kasi of course, may mga times na nagsushoot kami, nandun sila, manonood. Pwede mo silang pagbigyan, pero pagkatapos ng shoot, yung ganun. Pero dapat pagbigyan mo. Yung ganun. Ako, laking pasasalamat ko kasi sila yung
bumuo nung pagkatao dito sa industriya. Sila Tita Sylvia, isa sila Tita Sylvia, sila Miss Dimples. And so, yun yung pinagpapasalamat ko. Pero yeah, yun yung pakikisama sa tao, sa production. Yun yung isa sa mga natutunan ko. Ang hindi ko makakalimutan, if there's one thing na naambag ko kay Joshua, fresh from PBB, we did an interview dyan pa sa may cafeteria. Hindi ko yun makakalimutan. Ano yun? Ang turo ko kay Joshua, pag ini-interview ka, look in the eyes. Oo. Remember? Siya yung nagturo sa akin sa interview. Kasi sa interviews, laging ako nakatungo. Ayoko. Tapos kasi iniisip ko kung anong sasabihin ko. Lagi ako natatan. Siyempre, ano ba naman alam ko sa interviews, di ba? Probinsyano lang naman ako. Tapos biglang dito ako bigla. So, tinuruan ako ni MJ, pag may interviews, dapat nakatingin ako dun sa Look in kausap the ko. eye. Kasi doon pa lang makikita mo yung sincerity ng tao. See, naalala ni Joshua. That's it. Yeah. Kaya nakatingin siya sa'yo, Lloyd. Hindi ka ba natunaw? Sino gusto magtanong para matitigan kayo ni Joshua? That's Nella of ABS-CBN Films. Nella. Yan na si Pero Josh. sometimes may mga interviews ako na hindi rin ako nakakatingin talaga. Naman. It's okay. May mga moments ako na mapapaisip talaga ako dun sa question. Pero kanina nung kay Lloyd talagang laser focus Hindi kasi malinaw na sa akin yung sagot. Yeah. Nella, ikaw naman. Okay. Hi, I am Nella from Star Cinema. Hi. And my question is, what has been your favorite film role or your favorite film project as a kapamilya? Film ha? Film. Ang tanong ni Nella. Ang hirap ng tanong. Baka magtampo yung iba. Galing pareho sila ni kanina. Well, sige, sabihin na natin this year. kasi unhappy for you lang naman yung ginawa ko this year. Well, yung recent ko, maganda siya. Maganda siya for me kasi it's a reunion with Julia, of course. And isa sa paborito ko pa yung Love You to the Stars and Back. Oh, yes. Yung dalawang yan. Yung mga naging paborito ko. And of course, Vincent Cath. Vincent Cath kasi yun yung parang first lead role ko na gumanap ako. Ayun. Ako basta anything na with Julia, parang ang sarap panoorin yung Talaga? dalawa. Oo. Panoorin mo yung ngayon with Anne. Ay, talaga? Oo, maganda siya. Uy, nakausap. Mamaya na yan. May on-cue pala ako. May interview pala ako. Doon ko na-reserve yun. Mikey Vinyas. Titigan mo. Hi, Mikey. Look. Hi, Josh. Congratulations. My question Napapayuko si Mikey. Hindi, yung question ko is, ngayon na pumirma ka na exclusive contract dito sa ABS, ano yung may expect ng mga fans sa next projects? Hinakabahan si Mikey. Naiinis ako. Well, unang-una, abangan nila yung It's Okay to Not Be Okay kasi yun yung unang nakahain pagkatapos ng contract signing. Ano pa ba? Marami pa I'm planning to do another movie next year. Hindi pa lang alam kung sa platform ba siya or sa mainstream. So, ayun. Yun muna sa ngayon and marami ako mga out-of-town shows. Oh, yes. So, makakapunta ako sa mga probinsya na hindi natin napupuntahan, di ba? Ayun. Yun lang po muna sa ngayon. Alright. Thanks, TikTok Mikey. din. Yung TikTok ko, baka mamaya, malay nyo, sumayaw ulit din. Sample nga, isa lang. Sample, isa lang. Mali yung nabre. Sample. Mali yan eh. Ganun pa rin. Hindi ako. Si Joshua. Isa naman dyan. Wala akong ready. Wala, hindi ka ready. Kiko Esquadro. Hi, Kiko. Hi Josh, congratulations. Thank you. For 10 years na mention mo kanina, na 10 years ka nang active sa showbiz. Tama. Siguro ano yung masasabi mo na pinaka-lowest point, then yung pinaka-peak point mo in 10 years? Lowest ko, I think yun yung time na napapalitan ako sa mga projects. No way. Yeah. As in, Ayun yung... in what stage yun, Josh? Parang Kasi pinitch? una, lead ako. Okay. Tapos may third wheel. And then may isang actor na pumasok. Naging third wheel ako. Pero buti na lang. Hindi pumayag yung Star Magic na third wheel ako. So tinanggal na lang nila ako dun sa show. Tapos nilipat ako sa... Hindi muna pala ako nilipat agad. Pinag-workshop muna nila ako. Parang sabi ng Star Magic, okay, ganun tinanggal nyo to. Pagbalik nito. So nag-workshop ako Star Magic under Ryan Carlos. Of course, Derek Ryan. After nun, yung first
binigay sa akin na parang nagbigay sa akin ng break din is yung Barcelona. That's right. Doon na Love and nagsimula. Tapos nagkaroon ako ng Vincent Cath. I think yung peak ko talaga ay start ng Love You to the Stars. Pero Josh, ano naramdaman mo nung time na nakaka-cast out ka dun sa project? Nung time na yon, dapat pauwi na kami ng papa ko sa Batangas kasi sabi ng papa ko parang wala ding nangyayari sa atin dito sa Maynila. Kasi mahal din, magbabayad ka ng rent ng condo. Eh, hindi pa naman ako ganun kumikita. Mahal ng rent, 25,000. Eh, hindi pa ako ganun kumikita. Hindi na ako nag-rent ngayon. So, iba din, ha? Apartment na lang ako. At anyway, ano yung tanong ulit? Nawala ako. Ano naramdaman mo nung mo? nakaka-cast out ka before? Kasi yun yung pinaka-lowest point mo eh. And, syempre malungkot. Pero, ano yung solution? Nag-isip ako ng solution. Sabi ko, kailangan ko mag-isip ng isang talent na pagtutuunan ko ng pansin ay bubuhos ko lahat. Hindi man pwedeng sayaw kasi nagsasayaw na ako. And, hindi siya enough for us sa family ko kasi ako rin yung yung breadwinner sa family. So hindi enough yun. So naisip ko, ba't hindi acting? Tapos yun, nagsipag ako sa acting, uma-attend ako. Imbes na sa with artist na acting workshop yung ina-attendan ko, umattend ako sa public workshop para may iba kasi yung gutom ng mga public workshopper eh. Iba yung gutom nila na gusto talaga nilang umarte. Kaya doon mo rin ma-appreciate. Kaya thankful din ako na nagpalipat din ako nun. Yeah, ibang experience siya sa akin. Yeah. Pero ngayon, pag binabalikan mo siya, parang na-realize mo na it had to be there because it's part of your journey. Oo, totoo. Yeah. Galing. Ayun. Look at you now. Grabe. Thank you. Hindi ka na sa condo, hindi ka na sa apartment. May bahay na si Joshua. Okay, next. Carlos, go ahead. You're so successful na Joshua, and if you're giving a chance na makausap si Joshua Garcia na nasa PBB, Taray. anong pwede mong masabi sa kanya? Yes. Taray na. Oo, kaya pala pang final. Na-elbow si na Mikey saka si Josiah. Pang finals yung question. Siguro If you were to talk lang. to that Joshua self in PBB, what would you say? Masasabi ko lang magtiwala ka lang sa mga decisions mo. Yan, kasi yung pagtitiwala na yun sa mga decisions mo, dadalhin ka nun sa mas magandang lugar. Mas magandang lugar, ayun, parang yun na yun. Yeah. Oo, kasi yun lang din yung ginawa ko yung buong journey ko eh. Nagtiwala lang ako sa decisions ko, nagtiwala lang ako sa gut feel ko, alam mo yun. Kasi may ang daming decision making dito sa trabaho natin. Diba, kung tatanggapin mo or ito ba yung gagawin ko o ito. And that could be a make or break. Oo eh. Diba, no? Yun eh. So, yun lang. Tiwala lang sa path mo. Alright. And you'll get there. As we wrap it up, ang gusto ko lang malaman, how does it feel na people look at you now as a fine actor? Hindi ko alam. Kasi ako mismo hindi pa rin ako satisfied. Hindi pa ako Puno. Hindi pa ako puno. Nandoon pa rin yung gutom ko. Parang if every time na may bago ako napapanood na series, na movie, parang grabe, ang galing ng mga to. 'Di ba? Parang may bago kang i-look forward, may bago kang goal na sana makagawa rin ako ng ganito, sana maka-arte rin ako ng ganitong kagaling, ganito. May ganun ako eh. So, lalo na sobrang competitive ko sa lahat ng bagay. Yeah, so, And we'd love to see that. Yeah, hanggang ngayon, gutom pa rin. That's good. That's a good sign. Thank you so much, Joshua Garcia. Let's have a quick Thank photo you. op. Patayo lang sa gitna, Joshua. Tahimik lang yan mga yan, pero kilig na kilig yan, Joshua. Maniwala ka sa akin. On this side muna, Joshua, please. And then the other side, dalawa lang sila, ayan. Pero masaya yan. And then one at the center. All right, thank you.